Isang batang babae na nakatayo sa tulay na kahoy ay tinatawag ang binatang lalaki, pero hindi siya nito naririnig dahil ang lalaki ay bingi at pipi. Sa kasamaang palad aksidenteng nahulog ang batang babae sa ilog habang abala pa rin ang lalaki sa kanyang ginagawa. Dahil nga bingi siya ay hindi niya napansin na nalulunod na ang batang babae hanggang sa pagtayo niya at pagtalikod, nagulat siya sa takot nang makitang lumulutang ang katawan ng batang babae. Sinubukan niya itong habulin pero huli na siya para sagipin ang bata dahil binawian na ito ng buhay. Nagsimula ang pelikula sa ating bida na si Rio. Siya ay mabait, masipag, at ang tanging kasama na lang niya sa buhay ay ang kanyang ate mula nang mamatay ang kanilang mga magulang. Si Rio ay likas na bingi at pipi mula sa pagpanganak sa kanya. Ang ate na lang niya ang nag-aaruga sa kanya, ngunit isang dagok ang dumating sa kanilang buhay nang magkaroon ng malalang sakit sa bato ang ate niya, kaya kinailangan ni Rio magtrabaho sa pabrika upang tustusan ang pang-araw-araw nilang pangangailangan. Pero habang lumilipas ang araw, patuloy na lumalala ang karamdaman ng ate niya. Nagpasya si Rio na i-donate ang sarili niyang kidney pero sinabi ng doktor na hindi sila tugma ng type ng dugo ng kanyang ate. At kung maghahanap naman sila ng ibang donor ay malaking halaga ang gagastusin nila. Halos araw-araw sumisigaw na nagdurusa sa sakit ang ate niya, at napagkamalan pa nga ng kapitbahay na nag-aanuhan sila. Gayunpaman hindi nararamdaman ni Rio ang dinaranas na sakit ng kapatid dahil nga bingi siya. Hindi pa dito natapos ang kamalasan nila nang si Rio ay matanggal sa trabaho. Dahil wala ng income na mapagkukunan, hindi alam ni Rio kung saan kukuha ng pangtustes sa pang-araw-araw nila at paano magagamot ang ate niya. Pero may mabuting balita naman din dahil ang kumpanya ay magbibigay pa rin ng compensation para sa mga trabahanteng natanggal, kung saan makakatanggap si Rio ng 10 million Korean won. Nang matanggap na niya ang compensation mula sa kumpanya, isang araw napansin niya ang kidney for sale advertisement na ipinaskil sa dingding ng CR. Agad niyang kinontak at hinanap ang mga nagbebenta ng organo at lumalabas na ang mga ito pala ay mga black market organ dealers. Sinabi niya sa boss ng dealer na mayroon siyang 10 million won at nakiusap na hanapan siya ng kidney na aangkop para sa kanyang ate. Gayunpaman sinabi ng boss na hindi sapat ang halagang 10 million para sa kahilingan niya pero inalok niya si Rio na papayag sila kung ibibigay din daw ni Rio ang sarili nitong kidney kasama ang 10 million, na agad namang sinang-ayunan ni Rio alang-alang sa kanyang ate. Ngunit kinabukasan paggising niya, naglaho na ang mga organ dealers kung saan kinuha nila ang kidney niya pati ang pera niyang 10 million won, at iniwan pa siyang walang saplot. Talaga namang kaawa-awa ang sinapit na panloloko ni Rio sa mga organ dealers. Kinabukasan, ipinaalam sa kanya ng doktor na nakahanap na sila ng kidney donor at ang operasyon ay pwede na nilang simulan anumang oras, pero kailangan niya muna daw bayaran ang surgery. At dahil nga ninakaw ng mga organ dealers ang pera niya, hindi niya alam kung saan kukuha ng pambayad. Humingi siya ng tulong sa kanyang girlfriend na si Youngmi. Pinaliwanag niya ang buong sitwasyon kung paano siya naloko ng mga organ dealers at ninakaw pa nila ang kanyang pera, ngunit sa halip na maawa ay nainis pa si Youngmi dahil sa katangahan niya. Dahil nauubusan na sila ng oras at kailangan ng maoperahan ng ate niya, nagmungkahi si Youngmi ng isang mapanganib na plano. Sinabi niya kay Rio na kidnapin nila ang anak ng boss na nagpatalsik sa kanya sa trabaho. At kapag nakuha na nila ang ransom money ay ibabalik din nila agad ang bata. Si Rio na may busilak na puso ay nag-aalangang isagawa ang plano. Kaya pinaliwanag ni Youngmi na mayroong dalawang klase ng kidnapping. Isang mabuti, at isang masama. Ipinaliwanag niya na hindi naman nila sasaktan ang bata, at kailangan lang talaga nila ang pera para sa ate niya. Dahil dito tuluyang nakumbinsi si Rio na ituloy ang plano. Inakit nila si Yusun sa isang playground hanggang sa maiuwi na siya ni Rio sa bahay at inakala ni Yusun na kaibigan siya ng kanyang ama, habang ang akala naman ng ate ni Rio na ang bata ay anak ng kaibigan ni Rio at pinabantay lang pansamantala sa kanya. Pagkatapos sinadyang paiyakin ni Rio si Yusun upang makunan niya ito ng larawan na umiiyak, sabay ipinadala niya ang larawan kasama ng manika ni Yusun sa ama nitong si Dongjin para ipaalam na dinukot ang kanyang anak at kailangan niyang magbayad ng ransom. Dahil hiwalay na si Dongjin sa kanyang asawa, si Yusun na lang ang nag-iisang dahilan ng kanyang buhay kaya hindi na siya nagdalawang isip na ibigay ang ransom money na hinihingi ni Rio at nagpasyang huwag ng isangkot ang mga pulis sa takot na baka patayin ang kanyang anak. Pumunta siya sa lugar ng tagpuan na itinakda ni Rio, at pagdating doon ay itinali siya ni Rio sa isang poste na nakatakip ang mukha. Masayang-masaya si Rio na nagtagumpay ang kanyang plano at hawak na nito ang pera para sa operasyon ng kanyang ate.
Pero isang kagimbal-gimbal na katotohanan ang kanyang natuklasan nang mabasa nito ang liham ng pagpapakamatay ng kanyang ate, at natagpuan niyang patay ang kanyang ate sa bathtub. Lumalabas na nalaman pala ng ate niya ang ginawa nitong pagkidnap kay Yuson. Dahil hindi niya matanggap ang ginawang krimen ng kapatid at ayaw na ring maging pabigat dahil sa sakit niya, nagpa siya na lang itong kitlin ang sarili. Pagkatapos dinala ni Ryo si Yuson at ang bangkay ng kanyang kapatid na babae sa kanayunan upang ilibing ito sa tabi ng ilog na madalas nilang puntahan noong mga bata pa sila. Balak na rin niyang ibalik si Yuson at ang pera kay Dongjin, ngunit isa na namang trahedya ang nangyari. Habang inililibing ang kanyang ate, isang paralisado ang Jin ang bala siya kaya itinaboy niya ito. Napansin ng paralisado si Yuson na natutulog sa loob ng kotse, at sinubok ang kunin ang kwintas nito kaya nagising si Yuson. Pagkatapos lumabas si Yuson at tinawag si Ryo pero hindi siya nito naririnig. Habang tinatawag niya si Yuson ay aksidente naman siyang nahulog sa ilog. Sumisigaw ito ng tulong, at maya-maya ay nagulat na lang si Ryo nang makita niyang lumulutang na ang katawan ni Yuson at wala ng buhay. Pinuntahan ng paralisado si Yuson para kunin ang kwintas nito. Kinuha ni Ryo si Yuson pero hindi na ito humihinga pa. Hindi lubos akalain ni Ryo na hahantong sa matinding kamalasan ang ginawa niya. Nais lang naman niyang magkaroon ng sapat na pera para sa operasyon ng ate niya, pero ngayon ay nakapatay pa siya ng inosenteng bata. Kalaunan natagpuan ng mga pulis ang bangkay ni Yuson. Naghihinagpis sa galit at lungkot si Dongjin. Isa lang ang tanging laman ng isip niya ngayon: paghihiganti. Ibinenta niya ang kanyang mga ari-arian dahil nawawalan na siya ng gana sa kanyang buhay, at tanging gusto na lang niyang gawin ngayon ay hanapin at makapaghiganti sa taong responsable sa pagkamatay ng kanyang anak. Dahil katatanggal lang ni Ryo sa trabaho, siya kagad ang hinihinalaan ng mga investigator na dumukot sa anak ni Dongjin. Nang imbestigahan nila ang tinitirhan ni Ryo, natagpuan nila itong makalat at wala na rin doon si Ryo. Nang suriin ni Dongjin ang bahay ni Ryo, tila may napansin siya at kinumpirma ang dingding sa larawan ng kanyang anak at magkatugma nga ito. Pagkatapos bumalik siya muli sa lawa kung saan natagpuang patay ang kanyang anak. Habang naghahagis ng mga bato sa lawa, aksidente niyang napansin ang bangkay ng ate ni Ryo. Kasabay nito ay dumating ang paralisadong lalaki at napansin ni Dongjin ang suot nitong kwintas na kapareho mismo ng suot ni Yuson sa larawan. Ngayon ay tuluyan na siyang nakumbinsi na si Ryo nga ang dumukot sa kanyang anak at responsable sa pagkalunod nito. Sinimulan na niyang planuhin kung paano mahahanap si Ryo at isagawa ang kanyang paghihiganti. Samantala si Ryo ay pansamantalang nagtatago sa bahay ni Yongmi. Tulad ni Dongjin, sinimulan na rin ni Ryo ang kanyang hakbang ng paghihiganti sa mga organ dealers. Sinisisi niya ang mga organ dealers sa kamalasang dinaranas niya ngayon. Dahil kung hindi sana nila siya niloko, hindi na sana siya humantong sa pagkidnap kay Yuson at mamatay ang kanyang ate. Pinakiusapan niya si Yongmi na magpanggap na bibili ng kidney at kinontak nila ang organ dealers. Matapos madetermina ang kanilang lokasyon, agad nagtungo doon si Ryo at walang awang pinatay lahat ng miyembro ng mga organ dealers. 나 먼저 해준댔잖아. 하지마. Si Dongjin naman sa kabilang banda ay natagpuan na ang tinitirhan ni Yongmi at iginapos niya ito sa upuan para interogahin. Pinahirapan niya si Yongmi sa pamamagitan ng pag-electrocute sa kanya, pero hindi pa rin umamin si Yongmi. Kalaunan habang kumakain si Dongjin, napansin niya ang mga larawan ng kanyang anak na tila masaya ito kasama si Ryo pati ang ate niya. Sa mga puntong ito umamin na nga si Yongmi at humingi siya ng tawad kay Dongjin dahil sa nangyari sa kanilang anak. Aksidente lang daw ang nangyari sa pagkamatay ng kanyang anak at iginiit na hindi masamang tao si Ryo. Nagbanta din siya kay Dongjin na sinasabing miyembro siya ng delikadong sindikato at kung anuman ang mangyari sa kanya, siguradong hahantingin siya ng kanyang grupo. Pero hindi pinansin ni Dongjin ang banta at tinuluyan na niya si Yongmi. Bumalik si Ryo sa apartment building ni Yongmi at naabutan doon ng maraming tao at mga pulis. Agad na niyang napagtanto na may nangyaring hindi maganda. Habang nakasakay ng elevator, nadiskubre niyang dala-dala ng mga pulis ang bangkay ni Yongmi sa stretcher. Ngayon ay napuno na ng kalungkutan si Ryo, ay nanumpa na maghihiganti na rin kay Dongjin. Dumating si Ryo sa tirahan ni Dongjin sa pagtatangkang patayin si Dongjin. Naghintay siya ng ilang oras ngunit hindi dumating si Dongjin. Si Dongjin pala ay naghihintay din sa apartment ni Ryo upang patayin siya.
Matapos hindi sumulpot si Dongjin ng ilang oras, nagpas siyang bumalik si Ryo sa kanyang apartment. Nagulat siya nang tumambad sa kanya ang natutulog na si Dongjin sa loob ng kanyang apartment. Gayunpaman, ang hindi alam ni Ryo, nag-set up pala si Dongjin ng electric booby trap sa kanyang doorknob, na naging sanhi ng pagkawala ng malay ni Ryo. Pagkatapos ay ginapos ni Dongjin si Ryo at ibinalik siya sa ilog kung saan namatay si Yuson. Matapos higapos ang mga kamay at paa ni Ryo, dinala niya ito sa gitna ng lawa na may lalim na hanggang dibdib. Bagaman kinikilala ni Dongjin si Ryo bilang isang mabuting tao, gayunpaman wala siyang choice kundi patayin ito upang mapunan ang lungkot na nadarama sa kanyang puso. Pagkatapos ay nilaslas ni Dongjin ang Achilles tendons ni Ryo, na nagresulta sa kanyang pagkalunod. Kinaladkad ni Dongjin si Ryo pabalik sa dalampasigan at pagkatapos ay nagmaneho papunta sa isang tiwangwang na lokasyon upang doon ilibing ang bangkay ni Ryo. Pagdating doon, nagsimula siyang maghukay ng isang butas, ngunit maya-maya ay dumating ang isang grupo ng mga kalalakihan. Pinalibutan nila siya at paulit-ulit na sinaksak si Dongjin hanggang sa mamatay, pagkatapos itinarak nila ang isang tala sa kanyang dibdib sa pamamagitan ng kutsilyo, na nagpapakilala sa kanilang sarili bilang mga teroristang grupo kung saan kabahagi si Yongmi. Sila pala ang grupo na tinutukoy ni Yongmi na hahantingin siya kapag may nangyaring masama kay Yongmi. Iniwan ng grupo si Dongjin na naghihingalo sa tabi ng kanyang sasakyan kasama ang mga dugo ang kasangkapan at mga bag na ginamit niya upang pagpuputol-putulin ang katawan ni Ryo.